Okay. Dito naman tayo. Punto por punto. Ang pupuntohan ko ngayon regarding sa mga differential na mga pensioner, ano? So the second is yung regarding sa ating gobyerno. Panghuli na lang yon. Other topic ko. Ito muna ang pag-uusapan namin regarding sa differential ng EFP PGMC. Ito ang pupuntuhan ko. Para sa mga inggitero, sa mga tinatamaan, pasensya kayo kasi ito yung advokasya ko. Ayaw ko kasi na makakita na mga inaapi at napabayaan. Naging official ako ng Armed Forces of the Philippines. Ang lagi kong tinitingnan ang aking tauhan at ang ating bayan. Naging malawak ang aking pag-uunawa at pag-iisip nung ako'y naging official. Nung ako'y enlisted personnel, maliit lang yung aking pananaw sa buhay, sa responsibilidad at sa mga tauhan. Ngayon, ang pag-uusapan natin dito, marami rin palang kakampi ang mga tiwali. Hindi ko maintindihan. Kasi ang tinitira ko lang dito, yung mga tiwali o pabaya sa trabaho. Ano? Tiwali. Pag sinabing tiwali, maraming ibig sabihin. Pagpabaya, talagang pabaya ka sa trabaho mo. Yun yung pinupuntuhan ko dito ngayon. At yun ang aking tinitingnan after my retirement. Ano? Nung ako'y nasa serbisyo, hindi ko alam na may problema pala sa pensyon ng mga MUP. Ano? Marami palang problema. Nalaman ko lang yan kasi ako nag-pension 2017. I retired January 1, 2014. So 17 ako nagkuhan. After year, ang dami kong na-discovering problema. Pero nung kalaunan, akala ko ngayon lang. Matagal na pala ito na walang nagsasalita. Maaring ako lang ngayon. May nagsasalita yung putang inang PGMC. I'm sorry. Doon sa kanila pag-uusap lang. Pero in general, sa public, wala. And this is one strategy dalhin natin sa publiko. Baka sakaling tablan yung kanilang pamilya. I'm sorry to the family. Kasi para marinig nyo, yung inyong tatay, inyong asawa, inyong kamag-anak na ganito pala, baka makumbinsin nyo. Tulad yung dating Task Force Differential 2021. Sinabi talaga sa akin, "Sir, wag mo naman ako basta-basta banatan sa media, social media. Kasi sabi ng mga kamag-anak ko, umalis ka dyan, hindi ka naman nakikinabang." The word term, hindi ka nakikinabang, ibig sabihin, mayroon. Ginagamit lang kayo sa PGMC. Yun yung masaklap. Tapos kayong mga sa PGMC, na binubush out ko lang para yung mga amo ninyo ay magiging aware sa mga sinasabi. Tapos kayo na-involve na rin, nakisakay na rin kayo. Bakit? Ang laki ng allowance nyo. Sinlaki ng sweldo nyo.
According doon sa dating PGMC na nag-retired. At ang kanyang boss, mataas na posisyon sa EAP ngayon. At siya'y lumaban noon, hindi niya nakaya. Sana maging tube stop siya. At sisirain niya ang sistema ng PGMC. Anong sistema? Kabulukan ng kaisipan. Ang sabi pa ng isang kadibati ko kanina, patunayan ko. Ang tagal ko nang pinatunayan. Kasi kung mali ang pinagsasabi ko ngayon, matagal na ako may kaso. Tandaan nyo yan. Since 2021. Bakit hanggang ngayon wala pa akong kaso na binubulgar ko at sinisigaw ko 4.9 billion? I'm sorry. Bakit wala akong kaso? Because my issue is legitimate. Nakita ng dalawang mata ko. Narinig ng aking dalawang tinga during our conference. Briefing sila sa akin mismo. Nag-iisa lang ako, akala nila marami kami. Dahil yung aking mga kasama, tinakot na pala nila. Ako na lang natira. Yun ba ipagkailan nyo? Nasa service pa yung nagsabi sa akin. Yung isang abogado na kernel, nirelieve nyo dyan. Nilayo nyo para hindi ko mapuntahan. Pag pupunta ako, umiilag sa akin. Ano yun? Pero alam ko mabait siya. Nagtanong pa nga sa akin, totoo ba siya ng ganyan-ganyan? Naku, pati pala siya, hindi niya alam. Paano ginamit lang siya? Head of the con yun, head of the group. Hindi niya pala alam. Ginagamit lang pala siya. Taga-Jago. Kaya, yung taga-Jago, bewaring kayo dyan, huwag naman sana kayo magpagamit. Utig, huwag naman sana kayo magpagamit. Although alam ko, ginagawa niyong trabaho niyo. Ang problema nga lang, you are in the active service, kaya wala kayong magawa. Pero ang kaawa ninyo, pag kayo ay nag-retired, mamanahin nyo yun. I'm sorry. 4.9 billion. Pero alam ko, hindi na yung 4.9 billion ngayon. Kasi nag-release kayo yung mga tawag-tawag at sa mga palakasan. Yung sarangko dyan. Itanong nyo sa sarangko, kaya sagutin yung sinasabi ko. May nakadebate ako. Patunayan ko daw. Akala ko matalino siya na sinabi niya patunayan ko. Kasi kung hindi ko patunayan, may kaso na ako. Simply at that. May mga officer. Dalhin daw ko sa korte. Anong kunin ko siyang abogado? Ayaw niya naman. Bakit natakot siya? Kaya sabi ko sa inyong mga kontra sa akin, kung naiinggit lang kayo at naiyabangan kayo sa akin para hindi bumalik sa inyo ang salita, manahimik na lang kayo. Nakatulong pa kayo sa mga nabibiktima kaysa magsalita pa kayo. Pag nagsalita kasi kayo, parang sinasabi nyo, hayaan nyo yung mga biktima na yan, hayaan yung mga widows, hayaan nyo yung mga enlisted personnel mo. Bahala sila sa buhay nila. O nga, namatay na nga iba hindi pa natatanggap Ganun man gusto nyo mangyari. Nakalabanin nyo ako. Nang ginagawa ko lang, tinutulungan ko lang yung naapi at naluloko. Masama pa ako ngayon sa inyo. Sabi ng isang sundalo, dating enlisted personnel, nag-retired, ang dami niya binanggit na general. Nako, nagdamay pa ng mga general. Huwag tayo magbanggit ng pangalan kasi
Pag ako nagbanggit ng pangalan, para kay pinatay, para kay kandilang naupos. Ha? Hindi ako magsasalita, hindi ako magtsatsaga dito kung wala akong pruweba. Tinanggap nga ng utig yung request of investigation ko. Ano pa yun? Hindi pa prove na yun? Na tinanggap ng utig, nang imbestiga sila, una nila kausap ako, sir, positive. Bandang huli, nung malalim na investigation, hindi na nagpapakita sa akin yung utig, abogado, Kernel. Tingnan nyo. Kung hindi legit yung kwan, una pa lang sinabi ko naman, sir, delikado ka. Sabi positive Bandang malalim na yung nainuungkad, nagbago na yung salita niya. Okay, yung pala naman, anti-retive authority, Anti-retive authority. Ganda ng mga kwan nila, ganda yung mga anti-retive authority kasi talagang action man sila. Binabantay lang ang mga government offices na to action immediately according to the law, Republic Act 11032. Nung magkaroon na kami ng hearing, kalagitnaan yata ng mga pag-uusap namin, nag-iisa lang ako. Sila tatlo. Isang commander ng PGMC, isang abogado, isang operation officer, tatlo sila versus one. Hanap pa sila ng abogado. Ako naman abogado, abogago ako. Hindi na lang ako nakipag-debate kasi hindi ko pa nababasa yung kanilang mga sagot sa mga complaint ko. Pero yung mga sagot, I'm sorry, Colonel Lupina, sabihin, magsasalita lang ako kasi kailangan ko. Yung sagot mo, parang di kahon ba, sinulat na hindi pwedeng gumanon, hindi pwedeng bumaba. Talagang tuwid. Kung ano yung dapat lang na according to the law, according to ganito, yun lang sinasagot mo. Pero wala kang paligoy-ligoy. Bakit? Baka magkamali ka Sabi ko, naunawaan ko ni si Colonel Lupina. Kasi parang ganito nagsasalita siya pero may nakatusok dito sa likod niya Tapos, kalagitnaan, tanong ako ng kwan ng aming mediator, yung judge namin sa alternative, Colonel Mitran, do you want to withdraw now your complaint? No, I'll stand for my complaint. Kasi kanya nga ako tinanong dahil nag-complain na daw yung PGM sa akin sa mga reklamo ko. Hindi ko nga nabasa. Ang dami lang palpalusot. Sabi lang, pinadala. Mga 10 pinadala nila. May mga date lahat, kompleto. Pero ni isa walang dumating sa akin. Imposible na hindi makarating sa address ko. Pero yun doon sa investigation, anong anti-retive authority, ng utig, hindi daw pwede ilabas kasi confidential. Tingnan natin kung hindi nyo may lalabas yan. Mayroon akong gagawing strategy dyan. Pero kailangan ko lang ng malawak pag-iisip at saka kondisyon ng isip ko paano nyo may labas yan. Mayroon bang batas sa Pilipinas na yung investigation hindi mo pakita sa publiko? And that is the public money? Pwede ba yun? Unless top secret, the security of the in our country, pwede mo hindi mo ilabas. Pero hindi pa, that is public money. Pwede bang hindi mo ilabas yan? Saan? Anong batas yun? Sige nga. Sige nga, mga lawyer. Now, sa anti-retive authority, second time, tinanong ulit ako ng anti-retive authority kung mag-withdraw na ako. In my analysis, kaya ako tinatanong ng anti-retive authority kasi hindi nila kaya magdesisyon. Hindi nila alam kung paano gawin kasi ang kalaban nila
EFP. Hindi lang sa EFP, outside the EFP syndicate. Nako. Kaya nahirapan mag-decision ang Anti-Retif Authority ngayon. Challenge ko sila. If that your decision, request your office to be closed. Sinabi kong ganun. Wala pala kayong kwan. Wala pala kayong power. Parang katulad sa Malacanang Access Center. Sinabihan ko doon, isara niyo opisina niyo kung kwan. Hindi niyo mapasunod yung mga ahensya ng gobyerno. That's the order of president, hindi kayo. Sabihin mo, naka-record yung alam ko usapan natin. Kaya, nag-apply ako ng position sa gobyerno, yung Malacanang Access Center, para lahat ng mga tiwali sa gobyerno, titigpasin ko sila. Kung order ni President Marcos, pero kung hindi, hindi rin ako magpa-appoint. Masira lang yung advokasya ko. Hindi naman pera habol ko. May pensyon na nga ako. Bakit pa ako maghabol ng pera? Aning yung pera sa kamatayan? Sa vlogging na ito? Hindi ko kailangan ng pera. Tama na yung pensyon ko na binigay ni Pangulong Duterte. Hindi pa panahon pala pera ng taong bayan. Sapat na sa akin yun. Sobra na nga yun. Ito sa aking palagay. Kung hindi ko nilon, sobra talaga yun. Maging marang niya ang buhay ko. Kaya lang, after my pension, saka ako nakapaggawa ng mga kwan. Kasi during my time in the service, wala akong panahon for the service yung ginawa ko. Okay. So, napahaba siguro ang aking explanation. Kaya ko lang diniscuss yan. May nakadebate kasi ako. Na-prove ko daw sa sarili ko. I-prove ko daw yung mga allegation ko. Sabi ko nga, 2021 ako nagsasalita dito hanggang ngayon. Wala pang kinakaso sa akin. Because my issue is legitimate. Okay. Dahil sa proseso, ay, mataga. Now, ano ba prosesong tinatanong nyo? Pumunta ako March 21, March 15, 2021. Kaya nga naparelease kagad yung 2,000 differential. Sa akin yan. Ako mismo nagsabi yan. Tinanong ko, kamusta yung differential namin ng 2018? Sir, on process pa lang, lumalakad. Naka-tube stop. Hindi ko tinanong kung nasaan. Tinakot pa ako naka-tube stop. Okay. Kasi 15 ako. Sana by 16 o bukas, ilabas nyo yan. Lumabas. Pero kung hindi ako tinakot niya, what I mean, sinabayan niya ako na kay CS. Tinakot ako para manahimik ako. Kung hindi niyo ilabas bukas yan, may gagawin kami action. O di, kinalabasan. Pero matagal pa sanang lalabas yun. March 15, 2021 yun. Another bout namin, April 20, 2021. Kaya sumunod kagad another month. Sabi ko, pag hindi, may gagawin na naman kami. Inuulit ko lang ito dahil nakakasakit yung mga kakampi ng mga tiwali. Pero, iilan lang naman yan, wala pa sa 5% siguro among the pensioner. We are more or less 100,000. 5%. Wala pa siguro yung mga kakampi ng mga tiwali. Kaya lang, naibulalas ko ang sama ng loob ko. Imbis na kakampihan ako para mawala na yung sindikato, mawala na yung sistema na yan, para hindi na mamanahin ng susunod na generation. Ganon. So nalulungkot ako. Kaya nga lang, masakit sa kalooban ko na ako na lang ang umaharap sa mga sama ng loob, sa mga sinasabi ng mga kasama natin. Salamat naman yun, nagtatanggol sa akin. Pero ang sakit sa kalooban ko eh. Matagal na ako pinatigil ng aking misis. Now, after this my vlog na-post ko, may mag-comment. Nahihinto ko na
at valid yung kanyang sasabihin na hinto na ako. Ha? Ito, last my word. Ihinto ako kung valid yung rason niya na maghinto na ako. Ha? Kasi alam ko, kung hindi ako magkakaso, mamatay ako. Alam ko yun. Gano'n lang maglabas sila ng 100 million para sa buhay ko. Ang laki na ngayon, kahit 1 million lang. Ngayon, kung may rami ng kumakagat. Pero, kakampi ko ang Panginoon eh. Dahil gumagawa ako ng tama para sa bayan. Para sa pensioner. Maraming matatalino, pero hindi naman ginamit yung talino. Oh. Dito na lang ako sa tama, kasabi ng Panginoon. Commander Bukay, hindi kita bigyan ng sobrang talino, baka wala ka ng pakinggan. Dito ka lang para at least nagagawa mo yung trabaho mo. Pag nasobrahan na ang talino mo, wala ka na pakinggan, katulad ni Senador Trillanes, wala na pinakinggan si Trillanes, sarili niya na lang. I'm sorry mga kabaro mga kasamahan, very close ni ni Captain Trillanes, Lieutenant Senior Trillanes, Senador. So much for that. Kung mayroong valid reason na pahintuin nyo, hinto na ako. Pagod na rin ako. Masakit na rin ang kalooban ko sa mga narinig ko. Pero salamat rin sa mga nagtatanggol sa akin. Ngayon, marami na naman kayo requirements sa PGMC. Ano yung papahirap? Dahil nahirapan kayo maglabas ng pundo. Nahirapan kayo maglabas ng pundo. Asan yung pundo nyo? Na 4.9 billion o 4 billion, sabihin na lang natin. Sige nga. Okay. Aatras na ako ngayon. Ipakita niyo ang presentation sa akin. I challenge the Task Force Differential Commander. I-brief niyo uli ako regarding do sa na-i-brief sa akin ng last Commander Task Force Differential. I-brief niyo ako regarding do sa pera na yan. At naipakita niyo na itong amount nandito ito, kung anong opisina naka-standby ang pera, hihinto na ako. Mark my word. I-brief niyo ako. Bakit yung isa Task Force Commander na i-brief nila ako because of my complaint? Kaya lang after briefing sa akin, wala tayo isang buwan at na-relieve. Yung commander kasi na yon, tapos puso sa kanya pagtatrabaho. Sayang yung allowance niya. Kung ang allowance ng kernel na yun, awa tayo may sweldo ng kernel na yun, nasa 100,000. Yung allowance niya, sobra pa sa 100,000. Ha? Malaki pala, no? Sino may sabi sa akin? Taga PGMC rin. Ha? Sinabi sa akin eh. Gusto ko na mag-courtesy call doon sa commander na yun eh. Kaya lang umiiwas rin ako kasi ayaw ko siyang madamay, baka magtampo yung mga ibang niyang kasama. Okay, so much for that. Ang aking punto por punto at napahaba, pero sabi ko nga kaya kong harapin yung mga sinasabi ko.